Pinagmamasdan ng mabuti ng Iran ang sitwasyon, umaandar ang oras, malapit nang mag-expire ang ultimatum. Sa video na ito, tatalakayin natin kung ano talaga ang nangyayari sa pagitan ng United States at Iran. Susuriin natin ang ultimatum, ipapaliwanag kung bakit mabilis tumataas ang tensyon. Alamin kung ano ang sinasabi ng mga tao sa X at sa pandaigdigang media. Titingnan kung ano ang posibleng mangyari sa susunod. At iugnay natin ito sa epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Hindi lang ito politika, isa itong posibleng turning point sa katatagan ng mundo. Manatili hanggang dulo dahil sa mga susunod na oras, maaring magbago ang lahat. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe sa Tagalog Finance. Dahil dito, binibigyan namin ng malinaw na paliwanag ang mga global na pangyayari na may epekto sa pera mo. At mag-comment sa ibaba, saan ka nanonood? Mag-connect tayo globally. Ngayon, simulan na natin. Naglabas ang United States ng direktang ultimatum. Malinaw, matindi, may takdang oras. Buksan muli ang Strait of Hormuz. Iyon ang pangunahing demand. Walang partial compliance, walang mabagal na tugon, walang delay sa negosasyon, agarang aksyon lang. Dahil hindi ito basta daanan lang ng tubig, ang Strait of Hormuz ay isa sa pinakamahalagang oil routes sa mundo. Milyon-milyong bariles ang dumadaan dito araw-araw. Dito dumadaloy ang enerhiya, dito umaasa ang mga ekonomiya. At kapag ang daloy na yon ay nanganganib, agarang nagre-react ang mundo. Kaya ang tugon ng US ay puno ng urgency, buksan ang daanan, o harapin ang mga kahihinatnan. At ang mga kahihinatnang iyon ay hindi malabo. Tiyak ang mga ito. Seryoso ang mga ito. Ayon sa mga ulat, may babala ng mas pinaigting na military strikes. Hindi lang sa iilang target, kundi mas malawak na operasyon, mas malaking epekto, mas mataas na presyo. At dito nagiging critical ang sitwasyon. Kasama sa mensahe ang posibleng pag-target sa infrastructure, mga tulay, mga transport system, mga energy facilities. Malaking senyales ito ng escalation dahil ang infrastructure ay hindi lang para sa military, apektado ang sibilyan, apektado ang pang-araw-araw na buhay, apektado ang ekonomiya sa loob ng Iran, at binabago nito kung paano tinitingnan ng mundo ang sitwasyon. Ngayon, sandali mong pag-isipan ito. Kapag ang infrastructure ang tinatarget, mas lumalaki ang busta. Hindi na lang ito simpleng strategic pressure. Nagiging malawakang disruption ito. At kaya binabantayan ito ng mga global organizations. Dahil may mga batas sa gitna ng conflict, may international humanitarian laws para protektahan ang sibilyan, para limitahan ang pinsala. Kaya kapag may ganitong babala, agad tumataas ang concern. Pero sa pananaw ng US, ito ay leverage, maximum pressure, piliting gumawa ng desisyon, mabilis, dahil ang oras ay bahagi ng strategy. Ang deadline ay lumilikha ng urgency. Ang urgency ay nagtutulak ng reaksyon, at ang reaksyon ay nagpapakita ng tunay na intensyon. Ngayong pag-usapan natin ang timing. May kasamang countdown ng ultimatum, hindi open-ended, hindi flexible, isang orasan na umaandar, at ito ay psychological pressure. Dahil bawat oras na lumilipas, tumataas ang uncertainty. Bawat delay, nagpapataas ng risk. At bawat sandali, inilalapit ang dalawang panig sa aksyon. Ngayon, tingnan natin ang posisyon ng Iran sa sandaling ito. Pinipilit silang kumilos, agarang-agad, sa ilalim ng pressure, sa ilalim ng banta, sa ilalim ng mata ng buong mundo. At nagdudulot ito ng dilema. Kung susunod sila, mukhang umatras sila. Kung lalaban sila, posibleng lumala ang sitwasyon. Kaya ang ultimatum ay hindi lang simpleng demand. Isa itong strategic trap. Dinisenyo para pilitin silang pumili. Isang mahirap na pagpili, isang magastos na pagpili. At ito ang dahilan kung bakit nakatutok ang mga analyst. Dahil kadalasan, ang ultimatum ay humahantong sa dalawang resulta. Pangsunod o komprontasyon, bihira ang gitna. Ngayon, isama natin ang sinasabi ng mga tao online. Sa X at sa global na diskusyon, makikita ang tumataas na concern. Kinukwestiyon ng mga tao ang tindi ng mga salita. Binabantayan nila ang tono dahil ang tono ay nagpapakita ng intensyon at ang intensyon ay humuhubog sa resulta. May naniniwalang ito ay pressure para sa negosasyon. May naniniwalang ito ay senyales ng nalalapit na escalation. At mahalaga ang pagkakaibang iyon dahil ang isa ay hahantong sa usapan, ang isa ay hahantong sa aksyon. Ngayon, ito ang pinakamahalagang bahagi. Hindi nangyayari ang ultimatum na ito ng hiwalay. Ito ay kasunod ng mga linggo ng tensyon. Matapos ang mga strike, matapos ang mga tugon, matapos ang tumataas na global pressure. Kaya hindi ito simula. Ito ang tipping point. Ang sandaling ang mga salita, maaring maging aksyon. At habang papalapit ang deadline, isang tanong ang binabantayan ng mundo. Susunod ba ang Iran o lalo pang lalala ang sitwasyon? Dahil kapag umabot sa zero ang oras, wala nang babala. Mga kahihinat na nga lang. Hindi ito nagsimula ngayon. Ito ay resulta ng sunod-sunod na reaksyon. Isang pangyayari ang nag-trigger ng kasunod. At ngayon, nakikita na natin ang pag-abot nito sa rurok. Balikan natin. Ilang linggo nang tumataas ang tensyon sa pagitan ng United States at Iran. Hindi lang sa salita, kundi sa aksyon. May mga
mga naiulat na airstrikes, may mga strategic targets na tinamaan, may mga senyales na ipinadala, at bawat galaw, sinusundan ng panibagong galaw. Ganyan gumagana ang escalation. Hakbang-hakbang, sagot sa bawat sagot. Ngayon, dito bumilis ang lahat. Nagsimulang higpitan ng Iran ang kontrol sa Strait of Hormuz. Hindi man tuluyang isinara, pero sapat ang paghihigpit para guluhin ang kumpiyansa ng mundo. At ang kumpiyansa ang pundasyon ng global markets. Dahil hindi naghihintay ng katiyakan ng markets, nagre-react sila sa takot, nagre-react sila sa panganib, at sa sandaling malagay sa alanganin ang daloy ng langis. Nagsisimula ng gumalaw ang presyo. At yun mismo ang mangyayari ngayon. Tumataas ang presyo ng langis. Nagiging maingat ang mga investor. Masusing binabantayan ang shipping routes. Tumataas ang insurance cost ng mga barko. At bigla, ang isang regional na issue ay nagiging global na pressure. Ngayon, unawain mo ito ng malinaw. Halos 1/5 bahagi ng langis ng mundo ay dumadaan sa makitid na rutang ito. Ibig sabihin, isang desisyon lang. Kayang makaapekto sa milyon-milyong buhay. Presyo ng gasolina, gasto sa transportasyon, supply chain ng pagkain, lahat ay konektado. At kaya naging mabilis ang tugon ng United States. Dahil hindi lang ito tungkol sa geopolitics. Ito ay tungkol sa katatagan ng ekonomiya. Ngayon, pag-usapan natin ang messaging. Dahil mahalaga ang mga salita, mas naging matalas ang mga pahayag ng mga leader. Mas direkta, mas agresibo. Mga katagang tulad ng massive retaliation, immediate consequences, critical targets. Hindi ito basta salita lang. Mga senyales ito ng escalation dahil sa global conflicts. Kadalasan nauuna ang salita bago ang aksyon. At kapag tumitindi ang salita, pinaghahandaan nito ang susunod na mangyayari. Ngayon, tingnan natin ang sinasabi ng mga tao sa X. May malinaw na pagbabago sa tono, mas maraming urgency, mas maraming spekulasyon, mas maraming pangamba, may mga sumusuri ng galaw ng tropa, may mga nagtatrack ng presyo ng langis real-time, may iba pang nagtataya ng timeline. At kahit hindi lahat ay beripikado, malinaw ang damdamin. Ramdam ng mga tao na may mangyayari. At mahalaga iyon, dahil madalas, ang damdamin ng publiko ay sumasalamin sa tensyon sa loob. Ngayon, mas laliman pa natin. Bakit mas mabilis ang escalation na yon? Dahil parehong nasa ilalim ng pressure ang dalawang panig. Ang United States ay may pressure na panatilihin ang stability ng global oil. Ipakita ang lakas, pigilan ang disruption. Ang Iran naman ay may internal pressure, nahaharap sa hirap ng ekonomiya. May sanctions, pinapamahalaan ang inaasahan ng mamamayan at sinusubukang panatilihin ang impluensya sa rehiyon. Kaya parehong kumikilos ang dalawang panig mula sa pressure. At ang pressure ay nagpapabilis ng desisyon. Ngayon, ito ang delikadong bahagi. Kapag parehong pakiramdam ng dalawang panig ay hindi sila pwedeng umatras. Mas nagiging malamang ang escalation dahil ang kompromiso ay mukhang kahinaan. At sa high-stakes na sitwasyon, walang gustong magmukhang mahina. Kaya mas tumitindi ang aksyon, mas lumalakas ang mensahe, mas umiikli ang deadline. At bigla, halos wala ng espasyo para sa diplomasya. Ngayon, idagdag pa natin ang isang mahalagang elemento, oras. Ang ultimatum ay may kasamang ticking clock at binabago ng presyo ng oras ang pag-uugali. Mas mabilis magdesisyon ang mga leader, mas tumataas ang posibilidad ng pagkakamali, mas tumitindi ang mga reaksyon, at kaya ang ganitong sitwasyon ay pwedeng mabilis na lumala. Ngayon, umatras tayo at tingnan ang kabuuang larawan. Mayroon kang isang critical na oil route na nasa ilalim ng presyo, tumataas na presyo ng langis, lumalalang military signals, matitinding pahayag sa publiko, at isang ticking deadline. Lahat nangyayari sabay-sabay. Iyan ang tinatawag na perfect storm, at kapag nagsabay-sabay ang mga elementong ito, pwedeng gumalaw ng napakabilis ang mga pangyayari. Mas mabilis kaysa inaasahan, mas mabilis kaysa makontrol. At kaya ang mga analyst sa buong mundo, binabantayan ang bawat galaw, bawat pahayag, bawat oras. Dahil sa ngayon, hindi lang tayo nanonood ng isang conflict. Pinagmamasdan natin ang isang sitwasyon na pwedeng magbago mula sa tensyon tungo sa aksyon sa kahit anong sandali. Hindi basta-basta kumikilos ang Iran. Nag-iingat sila. Bawat galaw, bawat pahayag, bawat senyales. Hindi ito panic. Ito ay strategic positioning. Ngayon, unawain natin ng malinaw ang kanilang tugon. Naglabas ang Iran ng matitinding babala. Hindi malambot na salita. Hindi diplomatiko ang tono, kundi matibay at direktang mensahe. Ang retaliation ay magiging malawak. Ang retaliation ay magiging seryoso. At hindi limitado ang retaliation. Yan ang mensaheng ipinapadala. At sinadya ang mensaheng yon. Dahil sa global conflicts, sandata rin ang mga salita. Ngayon, ito ang mahalagang tanong, natataranta ba ang Iran? O nagpapakita ba ang Iran ng lakas? Ang sagot, pareho. Hatiin natin ito. Sa isang banda, may tunay na pressure sa loob ng Iran. Dumarami ang strain sa ekonomiya, nananatili ang mga sanctions. Patuloy ang pressure sa currency, apektado ang pang-araw-araw na buhay. At kapag tumataas ang internal pressure, mas nagiging mahirap ang mga desisyon sa labas. Dahil kailangan balansehin ng pamunuan ang dalawang harap, internal na katatagan, panlabas na strategy. Ngayon, idagdag ang military dimension. Na-absorb na ng Iran ang ilang strikes, may naiulat na pinsala sa infrastructure, target ang mga military sites, at nagdudulot ito ng urgency, kumilos o panganib na magmukang mahina. Pero kung sobra ang pagtugon, posibleng lumala ang escalation. Iyan ang mahigpit na sitwasyon.
Iyan ang dilema. Ngayon, pag-usapan natin ang strategy. Hindi emosyonal lang ang tugon ng Iran. Gumagamit sila ng leverage. At ang leverage na iyon ay ang Strait of Hormuz. Kontrolin ang daloy, kontrolin ang pressure. Dahil sa sandaling ma-restrict ang langis, lilipat ang pansin ng mundo, tumataas ang presyo, at bigla, may impluwensya ang Iran. Kaya sa pananaw ng Iran, hindi lang ito depensa, ito ay kapangyarihan sa negosasyon. Ngayon, tingnan ang kanilang posisyon sa usapang diplomatiko. Hindi tuluyang isinara ng Iran ang pintuan sa diplomasya, pero nagtatakda sila ng kondisyon, pagtanggal ng sanctions, security guarantees, paggalang sa soberanya. Ito ay pangmatagalang demand, hindi pansamantalang solusyon. Ibig sabihin, iniisip ng Iran ang lampas sa ultimatum, iniisip nila ang magiging kinalabasan. Ngayon, isama natin ang perception, dahil perception ang humuhubog sa global reaction. Sa X at sa media, lumalakas ang narrative, na tinitingnan ng Iran ang retorika ng US bilang unpredictable. May mga analyst na tinatawag itong extreme na wika, may iba na tinatawag itong pressure tactics. Pero sa parehong paraan, nagdudulot ito ng uncertainty at tumataas ang risk sa gitna ng uncertainty. Dahil kapag naramdaman ng isang panig na unpredictable ang kabilang panig, hinahanda nila ang sarili sa worst case scenario at ang paghahanda ay nagdudulot ng escalation readiness. Ngayon, ito ang critical na insight. Ang tugon ng Iran ay dinisenyo para sa maraming audience. Una, ang United States, para ipakita ang lakas, para mag-signal ng readiness. Pangalawa, sa sariling mamamayan, para panatilihin ang kumpiyansa, para maiwasan ang internal unrest. Pangatlo, sa global na komunidad, para ipakita ang pagtutol sa pressure. Yan ang strategic communication. Ngayon, mas laliman natin ang risk. Kung pipiliin ng Iran ang full resistance, makikita natin ang lumalawak na conflict. Pagpapalitan ng missile, pangrehiyong involvement, disruption sa shipping. Kung pipiliin ang partial compliance, pwedeng may pansamantalang stability, pero mananatili ang long-term tension. At kung magde-delay ang Iran, maaring ito ang pinakamapanganib na opsyon. Dahil maaring maling intindihin ang delay. At ang maling interpretasyon, maaring mag-trigger ng aksyon. Ngayon, umatras tayo at tingnan ang sitwasyon. Binabalanse ng Iran ang takot at strategy. Takot sa escalation. Takot sa internal instability. Pero pati na rin, strategic na paggamit ng pressure. Strategic na paggamit ng timing. Strategic na paggamit ng global na pagdepende sa langis. At ang balanse na yon, ang dahilan kung bakit napaka-fragile ng sandaling ito. Dahil isang maling galaw lang, isang maling basang signal, isang delayed na tugon, maaring baguhin ang lahat. At yan ang dahilan kung bakit binabantayan ng mundo ang Iran ng mabuti. Hindi lang sa sinasabi nila, kundi sa susunod nilang gagawin. Dahil sa ganitong sitwasyon, mas malakas ang aksyon kaysa babala. Ngayon, narating na natin ang pinakamahalagang punto. Papapalapit na ang deadline at ang mundo ay nagtatanong ng isang tanong, ano ang susunod na mangyayari? Dahil sa sandaling mag-expire ang ultimatum, magbabago ang lahat. Ngayon, pag-usapan natin ito ng malinaw. May mga posibleng landas pasulong. Bawat isa ay may kaakibat na kahihinatnan. Bawat isa ay may epekto sa buong mundo. Magsimula tayo sa unang senaryo, escalation. Kung hindi susunod ang Iran, maaring kumilos ang United States. Pwedeng lumakas ang strikes, pwedeng lumawak ang mga target, pwedeng mabilis na tumaas ang pressure, at sa sandaling mangyari iyon, walang madaling pagbabalik sa dati. Dahil ang escalation ay nagpapalakas ng escalation, isang strike ay nagdudulot ng retaliation. Isang retaliation ay nagdudulot ng mas maraming strikes. At bigla, lumalagpas na sa kontrol ang sitwasyon. Ngayon, isipin ang epekto sa paligid. Nagiging hindi stable ang Strait of Hormuz. Humihina ang daloy ng shipping. Bumaba ang supply ng langis. Tumataas ang presyo. At dito nagkakaroon ng epekto sa buong mundo. Tumaas ang presyo ng gasolina. Tumataas ang gasto sa transportasyon. Sumusunod ang presyo ng pagkain. Mas mahal ang kuryente. Lahat ay nagiging mas mahal. Dahil ang enerhiya ay nakakaapekto sa lahat. Ngayon, lumipat tayo sa pangalawang senaryo. Last-minute diplomacy. Ito ang landas ng de-escalation. Tahimik na nagaganap ang usapan, may mga kasunduan sa likod ng eksena, bahagya o tuluyang muling binubuksan ang strait, nagiging stable ang mga merkado, humihupa ang mga presyo, pero ito ang realidad. Kahit mangyari ito, nasira na ang tiwala, nanatili ang tensyon, at hindi nawawala ang panganib. Pansamantala lamang itong humihinto. Ngayon, ang pangatlong senaryo, prolonged standoff, walang full compliance, walang agarang strikes. Patuloy lang ang tensyon, ito ay slow burn na sitwasyon, at minsan, mas mapanganib pa ito dahil nagpapatuloy ang uncertainty. Nanatiling unstable ang mga merkado, nagiging maingat ang mga investor, nagde-delay ang mga negosyo sa desisyon, at ramdam ang pressure sa ekonomiya sa paglipas ng panahon. Ngayon, ilapit natin ito sa pang-araw-araw na buhay, dahil hindi lang ito global politics. Apektado nito ang totoong tao. Kung tumaas ang presyo ng langis, tumaas ang pamasahe sa transportasyon, mas mahal ang public transportation. Tumaas ang gasto sa food delivery, mas mahal ang mga pangunahing bilihin. At kahit ang hindi nagmamaneho, ramdam nila ang epekto. Ngayon, isipin kung tumagal ito ng linggo o buwan. Ganyan nagtatayo ang inflation. Ganyan kumakalat ang economic pressure. Ngayon, pag-usapan natin ang developing countries. Ang mga bansang umaasa ng husto sa imported fuel, mas madaling tamaan.
dahil mas mabilis nilang nararamdaman ang epekto at mas mabagal ang pagbangon. Ngayon, umatras at tingnan ang mas malaking larawan. Hindi isolated ang sitwasyong ito. Konektado ito sa global supply chains, konektado sa financial markets, konektado sa political stability. Dahil kapag hindi stable ang enerhiya, lahat ay nagiging unstable. Ngayon, isa pang mahalagang anggulo, regional involvement. Kung lumawak ang conflict, maaring mas maraming bansa ang maapektuhan. Maaring ma-activate ang mga alyansa. Maaring tumaas ang presensya ng militar at mas tumataas ang pusta. Dahil ang regional conflict, mabilis na pwedeng maging mas malawak na krisis. Ngayon, pag-usapan natin muli ang timing. Dahil ang timing ay lahat. Habang papalapit sa deadline, tumaas ang tensyon, tumaas ang uncertainty, tumaas ang panganib ng biglaang aksyon. At ang biglaang aksyon, halos walang oras para maghanda. Ngayon ang realidad. Walang nakakaalam talaga kung aling landas ang susunod. Pero alam natin ito, fragile ang sitwasyon, mataas ang pusta, at maliit ang margin para sa pagkakamali. Ngayon, isipin ang huling punto. Hindi lang tinitingnan ng mundo ang nangyayari. Nagre-react ang mundo sa real time. Gumalaw ang mga merkado, gumagawa ng desisyon, ina-adjust ang mga strategy. Dahil bago pa man mangyari ang anumang aksyon, nagsimula na ang epekto. At yan ang dahilan kung bakit napakalakas ng sandaling ito. Hindi lang dahil sa posibleng resulta, kundi dahil sa agarang epekto. Ngayon, habang pinapanood mo ito, patuloy ang pag-ikot ng oras, patuloy ang paggawa ng desisyon, at ang susunod na galaw, maaring humubog sa kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi lang sa isang reyon, kundi sa buong mundo.